magandang gabi po sa ating lahat. Narito naman po si Len para sa ating ika-43 day na ating sharing ng devotion video. And thanks God for His faithfulness and His love for us each and every day para mapagtagumpayan natin ang bawat dapat gawin natin sa bawat araw. Kahit maging gano'n man tayo ka-busy ay huwag natin kakalimutan na maglaan ng oras at panahon para sa pananalangin at sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, mag-start po tayo into prayer. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami muli, Panginoon, at magbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang kaliwanagan, Panginoon, upang ito ay maintindihan ng bawat isa, Panginoon, at ipagkaloob niyo po sa bawat isa ang tenga na marunong makinig, Panginoon, at ang isip, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ay lukuban ninyo na inyong banal na espiritu upang mabilis na maintindihan, maunawaan, at may apply ng bawat isa sa pang-araw-araw na buhay ang aming matututunan. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang mataas sa inyong anak na si Jesus at ang banal na espiritu sa gagawin namin pag-aaral na ito, Panginoon. At salamat po sa kalakasan, sa kagalingan, sa anumang mga karamdaman, Panginoon, sa pagpapalaya sa amin at sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya kami kahit hindi karapat-dapat ay nakakayang humarap sa mga tao at magpatunay, Panginoon, kung gaano kayo kabuti at gaano ninyo minamahal at pinapatawad ang bawat isa, Panginoon. Ikaw po, nawa ang maghari, Panginoon, mula sa pagsisimula hanggang pagtatapos ng aming pag-aaral na ito. Ito po ang aming samagtalangin sa matamis na pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen. So, ito po yung nakalagay sa Lucas 18:6. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Message, dapat daw napakinggan o bigyang pansin ang sinabi ng masamang hukom na iyon. Application, na kung siya nga ay walang takot sa Diyos at sa tao, napilit siya ng byuda. Mas lalong higit naman ang ating Diyos Ama na nagmamahal sa atin. Siyang nakakarinig at nakakakita ng ating mga luha sa bawat pagdarasal. Ramdam niya ang bawat bigat sa ating kalooban at hindi niya makayang makita na malungkot tayo dahil malulungkot din siya. Dahil kaya nga niya nilikha itong mundo ay para kay Jesus, para maging masaya din tayong mga anak niya dahil sa tinapos na gawa ni Jesus, at para may practice na tayo dito sa mundo kung ano ang mararanasan sa kaharian niya kahit patikim pa lamang ito. Kaya matapos manalangin ng taimtim sa Diyos, pumayapa na at magpasalamat agad at i-claim na natanggap mo na ito kahit di pa nakikita sa pangalan ni Jesus. So, puri na pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun nga, it's all about sa prayer pa rin na kapag kung makikita ni Lord na tayo ay sincere at hindi tayo sumusuko sa ating pananalangin at talagang kinukulit natin ang Diyos, ay asahan natin na darating din yan sa atin sa tamang itinakdang panahon ng ating Diyos. And yun nga, lagi nating siyasatin na ating mga panalangin kung ito ba ay mabuti ang magiging epekto sa atin at sa ating kapwa, at lalong higit sa Diyos na nakakakita ng ating intensyon kung bakit natin hinihiling o ipinagdarasal ang bagay na yun. Sabi nga, mas maganda daw kung nananalangin tayo hindi para sa sarili natin, kundi para sa mas nakararami, diba? Sa ating kapwa, mga kapamilya. Mas magandang maging prayer natin talaga at priority na ipanalangin na mas marami pa ang makakilala at tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kasi pag makikita mo talaga sa mundo, ayan, nag-o-overtime at mabilis na kumikilos si Satanas para marami ang maagaw niya at makasama niya sa kanyang lugar kung nasaan siya, diba? So, tayo naman bilang mga nakakilala na sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, dapat na makikita sa atin na ating kapwa na sumasa atin ang Diyos, naghahari siya sa ating buhay, sa ating puso, isip, at kaluluwa, at nagiging kaligayahan natin na ibahagi sa iba kung ano yung natutunan natin at pagkakakilala natin sa ating Diyos. Sabi nga, wag natin itong itago dahil kumbaga yan yung parang magiging binhi or tanim natin
sa ating kapwa na kapag tumubo, di ba? Kapag yung taong binaginan mo ng salita ng Diyos, ng kaligtasan tungkol sa ating Panginoong Yesus ay tumanggap at nag-aral pa, nakinig pa na mas maraming mga preaching, nag-aral pang mabuti para mas marami siyang matutunan at sa gayon may maibahagi din siya sa mga kakilala niya o kapamilya na wala pang pagkakilala sa Diyos. Wait lang, iyaan ko lang ito yung shake. Kailangan ng patayin at later on ay idadryer. Ang tagal, lagi nag-i-stack up. So, ayan, minsan ay may mga ginagawa ang kalaban na para tayo i-distract kagaya sa ating pagbubulay-bulay na to ng salita ng Diyos. Pero wag nating hayaan na magtagumpay ang kalaban o ang mga gawa ni Satanas para tayo ay bumigay, sumuko na sa buhay, di ba? Sumuko na sa ating pananampalataya. Kailangan ay lagi tayong maging matatag at matibay sa ating, kita nyo nga ang aking nasa t-shirt, di ba? We are overcomers in Christ. Na kung saan kagaya ng mandirigma na ito, dapat tayo ay nababalot ng salita ng Diyos bilang ating baluti, bilang ating kalasag, at ang ating magiging sandata na espada or sword para ipagtanggol ang tungkol sa kaharian ng Diyos at sa kanyang mga salita laban sa mga kaaway na gawa ng mga demonyo or ni Satanas. Kasi talagang hindi yan titigil hanggat hindi marami ang kanyang naaakay patungo sa kapahamakan. So, wag tayong magpapatalo bilang mga nakakakilala sa ating Diyos. Ayan, na hanggat maaari susugin natin into prayer yung mga alam natin na mga hindi pa tumatanggap at kumikilala sa ating Diyos. And tayo yung maging instrumento na makikita nila sa buhay natin, sa ating pagsasalita, di ba? May iba ang sasabihin sa iyo na sa mga ginagawa mo ngayon, yung pagbabagi mo ng mga Word of God is parang sasabihin, kukutyain ka na para saan ba yung ginagawa mo, di ba? Pero sasabihin mo lang sa kanila dahil mahal mo sila at mahal sila ng Diyos at ayaw ng Diyos na mapahamak ang bawat isa sa atin, kundi ma-enjoy ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At kung sakali man na, 'di ba, tayo ay bigla ang kunin ng ating Diyos, at least nakasisigurado ang bawat isa na tumanggap na sila sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, para kahit any moment man na bigla silang kunin ng Diyos sa hindi inaasahang mga pangyayari, ay nakasisiguro na ang buhay nila ay buhay na walang hanggan. Kasama ng ating Diyos at lahat ng mga naligtas. So, yun. Nawa ay meron tayong laging natututunan sa bawat pag-aaral natin ito ng mga devotion video, and gaya ng ipinanghihikayat ko sa bawat isa sa inyo na maglaan din kayo ng oras kung kayo man ay naguguluhan or hindi nyo pa masyado maintindihan kapag iba ang nagpapaliwanag sa inyo. Pwede din kayong gumawa ng ganitong pamamaraan kung may sarili kayong kwarto o meron kayong area para pagpapahingahan ninyo, di ba? Ayan, pwede kayong gumamit ng physical Bible or Bible sa cellphone. Tapos, yan, magbasa. Tapos, pagkatapos mo magbasa, mag-pray ka kay God na ibigay sa iyo yung karunungan para maipaliwanag mo na mabuti yung nabasa mo. Tapos, magugulat ka na lang yan na ang Diyos ay maglalagay sa iyong kaisipan na mga kaalaman para maintindihan mo at mai-apply mo yung iyong nabasa. Ang Diyos naman, di kagaya ng hukom na ito na masama. Alam naman natin na ang hangad talaga ng Diyos sa atin ay puro sa kabutihan, ikabubuti natin, ikakasaya natin, ikakapayapa natin, at yung magiging mapagmahal tayo, maawain at mabait sa ating kapwa. Kasi kung paanong minahal tayo at tinanggap na ating Diyos, ay ganoon din ang ibibigay natin sa ating kapwa, na kahit isipin man na iba na hindi karapat-dapat dahil halimbawa sobrang makasalanan, sobrang matitindi yung mga ginawa niya,
na kung kung iisipin kung sa tao hindi na siya tatanggapin dahil sa sobrang kasamaan niya, 'di ba? Pero ipaunawa at ipaliwanag natin sa ating kapwa na kahit gaano man kasama tayo ay nariyan ang Diyos na willing tayong tanggapin sa kanyang kaharian. Basta tatanggapin natin ang kaligtasan, libreng kaligtasan na ipinagkaloob ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. 'Di ba? Kapag meron nga may mga libre or mga free na ayuda, free na pagkain, free na inumin or mga juice, 'di ba? Tayo is nagkakandara pa tayo para kunin yun. Samantalang ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Yesus, libre din naman pero hindi tinatanggap ng iba, kumbaga nire-reject nila. Dahil akala nila, ang ikabubuhay lang na sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng trabaho, yun lang yung dapat nilang tanggapin or yung sa mabubusog sila, di ba? Pero hindi nila alam, mas iba yung fulfillment na mararamdaman mo kapag tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Na kung dati kapag may problema ka, kumbaga parang sobrang nalulungkot ka, na-stress ka o nade-depress. Pero kapag once na tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus sa iyong buhay and pinagsumikapan mo pa na mas lalong makilala siya ng lubos, yung kahit tumarap ka sa mga matitinding pagsubok o problema sa buhay, ay meron ka pa rin kapayapaan at kasayahan na haharapin ang lahat ng ito at mapagtatagumpayan dahil ang ating ng Panginoong Yesus ay napagtagumpayan ang pinakakinatatakutan ng lahat ng tao, ang kamatayan. So ating Panginoong Yesus, kagaya ng katatapos lang na isinelebrate ng mahal na araw, ay napagtagumpayan within 3 days ang kamatayan at muling nabuhay. So, hindi lang tuwing mahal na araw natin dapat inaalala ang naging sakripisyo ng ating Panginoong Yesus para sa katubusan ng kasalanan natin, kundi sa bawat araw. Yung kada makakagawa tayo ng kasalanan, iisipin natin, ay, ang Panginoong Yesus nga pala nagsakripisyo, kaya malaya ako na ganito. So, pagtagal-tagal naman, pag talagang pinagsusumikapan mo na lumalim yung relasyon mo at ugnayan mo sa Diyos, mas maiisip mo na yung mga ginagawa mo palang bagay na nakakasakit sa Diyos is unti-unti mo na siyang babaguhin into glory to glory. O, diba? Yung mas ikasasaya na ng ating Panginoong Diyos yung magagawa mo at hindi na yung mga dating nakakapagpalungkot sa ating Diyos dahil kumbaga ay pinapalungkot din natin yung Espiritu ng Diyos na nasa atin na ipinagkaloob sa atin. Kaya nga 'di ba, wala tayong maitatago sa Diyos kasi nga nasa loob natin siya. Yung laman ng isip natin at puso at mga nararamdaman natin ay nalalaman ng ating Diyos dahil nasa atin siya. Tayo ang templo ng Diyos. Okay? So, ayan, wag po natin kakalimutan. So, let us all end up into prayer para sa ating pagtatapos sa ating pag-aaral na to na ating devotion. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin na kayo ay mabuting hukom, Panginoon. At alam po namin na nakikita ninyo ang nilalaman ng aming mga puso, Panginoon. Salamat sa kapatawaran, salamat sa pag-ibig na walang hanggan sa aming Panginoon at walang kapantay, na kahit hindi man kami karapat-dapat ay minahal niyo po kami at tinanggap, Panginoon. At sa gayon, ang amin naman po isusukli sa inyo ay ang maging masunurin sa inyo mga pinagagawa, Panginoon, at maging mapagmahal, maunawain at mapagpatawad din sa aming kapwa, Panginoon. Dahil kung paanong minahal at pinatawad nyo kami sa kabila ng lahat, Panginoon, ganun din ang gagawin namin sa aming kapwa, Panginoon, upang sa gayon din sila ay mailapit namin sa inyo, Panginoon, at magkaroon ng tunay na pagbabago ang kanilang buhay from glory to glory, Panginoon. And syempre, hindi po namin magagawa ang lahat na ito kung hindi niyo po kami sinasamahan, dahil hindi kami mananangan sa sarili lamang namin kakayahan, katalinuhan, Panginoon. Ngunit ang lahat ng bagay na gagawin namin, Panginoon, ay nais namin isang guni muna namin sa inyo, Panginoon, upang ito ay maging matagumpay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kasagutan sa aming mga panalangin, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na bago pa man namin hilingin, ay ipinagkaloob niyo na sa amin, Panginoon.
And kayo lagi ang maluwalhati, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ipagkakaloob niyo rin sa puso ng bawat isa, Panginoon, na makatulong at maibahagi din ang mabuting balita at libreng kaligtasan na ipinagkakaloob ninyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtanggap sa inyong anak na si Jesus at sa tinapos niyang gawa at napagtagumpayan niyang gawin dito sa mundo upang kami maging malaya ng mga tao ngayon na nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. At salamat po muli, Panginoon. Pagkalooban niyo pa rin po kami para bukas ng lakas, Panginoon, at ng panibagong pag-ibig at panibagong pag-asa na harapin, Panginoon, nakasama ka sa aming buhay, Panginoon. We love you so much, Lord, and thank you for everything that you have done for us, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless.